Sa malawak at tila walang katapusang kapatagan ng Australia. Sa mga lugar na bihirang marating ng tao. May isang nilalang na halos hindi nakikita. Ngunit kapag nagkamali ka ng hakbang, maaari nitong wakasan ang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ito ang pinakamalaki na ahas. Hindi rin ito ang pinaka-agresibo. Ngunit pagdating sa lason, iisa ang kinikilala ng siyensya bilang pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ito ang inland taipan. Sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang inland taipan. Gaano ito kalakas kumpara sa ibang makamandag na ahas? Paano ito nabubuhay, nangangaso, at umiiwas sa tao? At bakit sa kabila ng pagiging pinakamapanganib, halos wala itong napapatay na tao? Ito ang kwento ng isang tahimik, ngunit nakamamatay na alamat ng kalikasan. Ang inland taipan, na kilala rin bilang fierce snake, o small-scaled snake, ay isang uri ng ahas na endemic sa Australia. Ibig sabihin, dito lamang ito matatagpuan sa buong mundo. Hindi tulad ng mga ahas na madalas nating nakikita sa kagubatan o probinsya. Ang inland taipan ay naninirahan sa liblib na bahagi ng inland Australia. Lalo na sa mga tuyong kapatagan, bitak-bitak na lupa, at malalayong disyerto. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong ahas lamang ito. Ang haba ay humigit kumulang 1.8 hanggang 2.5 metro. Kulay, nagbabago depende sa panahon. Mas madilim sa taglamig, mas mapusyaw sa tag-init, ngunit huwag kang magpapaloko sa itsura. Sa loob ng maliit nitong pangil, nakatago ang lasong kayang pumatay ng mahigit 100 na katao. Sa isang kagat lamang. Ayon sa teorya, ang dahilan kung bakit tinaguri ang pinakamakamandag na ahas sa mundo, ang inland taipan, ay hindi dahil sa dami ng taong napatay nito, kundi dahil sa lakas ng lason nito ayon sa siyensya. Ano ang laman ng kanyang lason? Ang lason ng inland taipan ay halo ng neurotoxins. Ito ang umaatake sa nervous system. Hemotoxins, ang sumisira sa dugo at mga ugat. Myetoxins, ang sumisira ng mga kalamnan. Procoagulants, nagdudulot ng pamumuo ng dugo hanggang sa mag-collapse ang organs. Sa madaling salita, inaatake ng lason ang utak, baga, puso, dugo, at kalamnan. Nang sabay-sabay, ayon sa laboratory studies, maaaring magsimula ang paralysis sa loob ng 30 minutes hanggang 45 minutes. Kung walang agarang lunas, maaaring mamatay ang biktima sa loob ng 2 oras. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga expert na ang inland taipan ay may pinakamalakas na venom toxicity kumpara sa anumang ahas sa planeta. Maraming tao ang nangangamba sa kagat ng king cobra, black mamba, rattlesnake. Ngunit kung ihahambing sa inland taipan, ang king cobra ay mas mahaba, pero mas mahina ang venom kumpara sa inland taipan. Ang black mamba ay mas agresibo, pero mas mababa ang toxicity kumpara sa inland taipan. Ang rattlesnake ay mas madalas umatake, pero mas madaling gamutin. Ang inland taipan ang pinakamalakas sa purong siyentipikong sukatan. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Sa kabila ng reputasyon nito, ang inland taipan ay sobrang mailap at hindi agresibo. Sa katunayan, mas pipiliin nitong tumakas kaysa umatake. Kadalasan, hindi nito ginagamit ang buong lason sa depensa. Karamihan ng kagat ay nangyayari lamang kapag naapakan, nahuli o kaya sinadyang lapitan. Ito ang dahilan kung bakit halos walang recorded deaths mula sa inland taipan sa modernong panahon. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil iniiwasan nito ang tao. Ang inland taipan ay isang dalubhasang mangangaso ng kanyang makakain. Paborito nitong biktima, maliliit na mamal, lalo na ang mga daga sa disyerto. Kapag umatake ito, mabilis nakakagat ng sunod-sunod. Mag-i-inject ng malaking dami ng lason. Lalayo ng bahagya at hihintaying mamatay ang biktima sa loob ng ilang segundo. Hindi ito tulad ng ibang ahas na kinakain ng buhay ang kanyang biktima. Ang inland taipan ay precision killer. Sa kabila ng panganib na dala nito, ang inland taipan ay may mahalagang papel sa ecosystem. Kinokontrol nito ang populasyon ng rodents. Pinipigilan ang pagkalat ng sakit. Bahagi ito ng balanse ng kalikasan. Kapag nawala ito, maaaring magkaroon ng chain reaction na makakaapekto sa buong kapaligiran. Ang inland taipan ay hindi halimaw. Hindi rin ito kontrabida ng kalikasan. Isa itong perpektong produkto ng ebolusyon. Tahimik,
mailap, at nakamamatay lamang kapag kinakailangan. Sa mundo ng mga ahas, hindi palaging ang pinakamaingay o pinakaagresibo ang pinakamapanganib. Minsan ang tunay na panganib ay ang hindi mo nakikita. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps.